Okay, magandang araw po sa inyong lahat, umaga o gabi man, mapapanood po ninyo ito ating programa. So sa mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa abroad. Lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, sa mga kababayan po natin, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtutok po dito sa ating programa. At sana po sa mga kababayan natin, alang-alang po sa ating programa, hinihiling ko lamang po yung isang bagay na sana po huwag po kayo mag-skip ng ads. At huwag po sana kayong tama rin na i-share ang ating mga video, no? Nang sa ganun ay marami po sa mga kababayan natin ang makatuklas o makaalam ng mga binabalita po natin dito. Okay, sa mga kababayan po natin, salamat din po sa mga nananalangin at sumusuporta po patuloy talagang sumusubaybay. Salamat po talaga sa inyong lahat. Okay, sa umaga po ito pag-uusapan po natin kagabi po kasi pinanood ko yung mga naging istorya o kaganapan sa Senado, no, na kung saan ay nagsalita po si Tito Soto laban po o kumontra po sa kagustuhan ni Marcoleta na pag umasta akala mo datihang senador, no? Akala mo talagang kung sino na, no? Alam niyo, wala namang ibang inaasahan si Marcoleta, wala namang ibang pinagmamalaki yung tukmol na yan kundi yung kanilang reliyon, no, na gumagamit ng black voting, kaya ganun umasta yan, no? So kung titignan mo si Marcoleta, nagmamarunong, samantalang doon sa House of sa Kamara, tuta lang yan doon. Kumbaga sa hindi po pinapansin yan doon dahil kitang-kita naman nila yung kayabangan, kitang-kita nila yung kabulastugan. Kaya doon sa Kamara, kaya nga nagpupumiglas na umalis yan doon dahil alam niya na putik lang ang tingin ng mga tao sa kanya doon. Isang dumi na kung saan, o isang anay na kung saan ay dumudumi. Ngayon, mo kaya lumalaki lalo yung ulo doon sa Senado dahil may mga kasama siya na kasing tanga niya, kasing bobo niya, no? So kaya pag umasta dyan sa Senado, lalong lumaki yung ulo dahil nga siya yung inappoint ni Chis Escudero para maging Blue Ribbon. Yun po yung committee na kung saan may pinakamalaking budget po o nakakahawak ng pinakamalaking budget sa lahat ng committee dyan, at yan po yung pinakasensitibo. So, bakit po sensitibo? Dahil po ang kinakaharap po o ang ginagawa po ng committee ng Blue Ribbon, yan po yung talagang bumabatikos o sumasaliksik o tumutuklas, nag-iimbestiga sa mga katiwalian. Ang problema, bakit ibinigay kay Marcoleta yung posisyon na yan, samantalang bagitong-bagito yan at alam natin kung saan nanggaling yan doon sa Kamara na kung saan hindi po pinapansin yan dahil nga po sa kakulangan ng pag-iisip, dahil sa laging binabaliktad yung tama. Gusto niya yung tama, yun ang mali, no? Kaya nga inalis yan sa committee. Ni minsan hindi po naging chairman yan doon. Bakit? Dahil kilala po yung kanyang estilo. Alam na alam po ng mga congressman yung kanyang laro. Alam na alam ng mga congressman yung kanyang utak. Na utak bulldog, utak aso. Diba? Tapos magtataka tayo, pagdating doon sa Senado, abay binigay agad sa kanya yung pinaka-sensitibong trabaho. At ang trabaho pa niyan, nang binigay sa kanya, taga-singil, taga-imbestiga ng mga magnanakaw o mga korap na politiko. Samantalang si Sara Duterte nga, alam na alam niya na korap, alam na alam niyang magnanakaw, alam na alam niyang maraming kabulastugan. Imbis na i-impeach niya, pinagtanggol niya. Diba? So, mukhang katawa-tawa naman yata at medyo nakakahiya naman doon sa mga naunang mga naging senador. Diba? Nakakahiya naman. Diba? Pero ang pagkakaalam ko, ang may gusto po talaga niyan
na gawin siyang Blue Ribbon chairman sa Blue Ribbon Committee ay yung Duterte Black, na kung saan ay nagiging hari ngayon dyan sa Senado. Nagiging mga diktador. Yung Duterte Black dyan, yan ang nagiging diktador ngayon. Kung anong gusto nila, yun ang masusunod. Siyempre, si Chis Escudero, gusto niyang manatili bilang presidente ng Senado. So, para iboto siya ng Duterte Black, sinunod niya yung kagustuhan ni Bato at ni Bongo, ni Amy, ni Robin, na si Marcoleta ang gawing Blue Ribbon para masiguro ang kanyang pagkapanalo bilang Senate President. Diba? So yun, ganun ang nangyayari. Ganun kadumi, ganun ka masasabi natin kapangit yung sitwasyon ngayon dyan sa Senado. No, pero okay, bumalik tayo sa naging usapin kagabi. So, kagabi po, tinignan ko yung mga ipinilabas na mungkahi, pahayag, paliwanag ni Senador Rizal Tiveros at ni Tito Sotto. Isa sa mga tumatak sa isipan ko, yung sinabi po ni Tito Sotto na kapag matulin ang takbo, malalim yan pagka yan ay na tinik. Malalim ang magiging sugat niyan. Kasi ang point po doon ni Tito Sotto, masyado niyong minamadali na i-dismiss yan. Ano bang ninyo? Samantalang mayroon pa tayong dapat hintayin. Kasi nag-file nga ng motion to consideration. Diba? Ito si Marcoleta, ang papel talaga nito ay itigil ang impeachment dahil yan po ang kanyang pinangako nung siya ay humingi ng tulong sa mga DDS at sa KOJC. Ngayon, bagamat diniklara niya na hindi siya PDP, hindi rin siya Duterte Black, siguro yan ay delikadesa na lang, o yan ay ano na lamang niya, kumbaga para lang matupad yung kasunduan. Kasi sa tingin ko may kasunduan yan, hindi naman pwedeng ipinanalo lang nila si Marcoleta na walang kapalit. So bilang pagtupad ng kanilang kasunduan na siya'y tatayo bilang di ba, anong sabi ni Marcoleta nung hindi pa siya senador? Subukan nyo lang na i-impeach si Sara. Ako ay magbubuluntaryo para maging taga-depensa niya. Kaya dyan sa Senado, wala tayong ibang maaasahan kay Marcoleta dahil dati niya nang sinabi siya ay magiging taga-depensa. Diba? So, bias na. Sa simula pa lang, may biasing na nangyayari. So, pinaliwanag din po ni Senador Tito Sotto na tila yata maraming mali. Sa umpisa pa lang may mali na. Pero dahil ang focus nga ng mga aso ni Rodrigo Roa Duterte at ni Sara ay i-dismiss yung impeachment trial para hindi nga makita yung nilalaman ng, kasi ang dinidepensahan nila dyan, mga kababayan, takot na takot talaga sila. Ito obvious na obvious naman kung nakakaintindi tayo, nakakaunawa tayo. Kaya po gustong-gusto nilang ma-dismiss yan. Dahil unang-una, maraming taong madadamay. Pangalawa, makikita talaga yung nilalaman ng kanilang mga bank account. Pangatlo, may mga lilitaw na pangalan dyan na mai-involve sa usapin na yan na nandiyan dyan mismo sa Senado. Expected ko na po dyan nalalabas si Bongo, si Bato. Sigurado yan. Kaya pinipilit nilang i-dismiss agad. Diba? I-dismiss agad. Yan ang ano nila, yan ang gusto nila. Kaya nagtataka yung ating senador, buting senador na veterano na. Kung tutuusin po, sa lahat ng senador dyan, kung ikukumpara natin, maliban lang kay Escudero, yung mga tokmol na yan, yung mga nandiyan dyan, malayo po yan kay Tito Sotto. Nung siya po ay naging Senate President, naging patas po ang lahat.
hindi po siya bumabase sa kaalyado man o hindi. Ang binagbabasihan niya yung batas, yung rules ng Senado. Pero nung si Chis na, iba na ang rules dyan. Rules na ng mga Duterte Black ang nasusunod. No? Dahil nga sa merong naghahabol ng posisyon, merong natatakot na baka hindi na iboto ng Iglesia ni Manalo, ganoon eh. May mga ina-after sila. Kaya sa totoo lang, hindi na nila tinitignan, hindi na nila sinusunod. Kagabi, kung mapapakinggan ninyo, kahapon, kung mapapakinggan ninyo yung mga sinabi, banat ni Tito Soto, napakasimple. O biro mo, anong sabi niya? Kasi nabanggit din niya doon, yung kumbaga, dinelay ng husto, ng sinadyang i-delay ng Senado, yung pag-i-impeach kay Sara Duterte, samantalang, ang luwag-luwag pa ng panahon, anong sabi ni Tito Soto? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan o maraming dahilan. Doon sa pool po si Escudero doon. Kaya lang, makapal naman talaga ang pagmumukha ni Escudero. Wala tayong magagawa, makapal eh. Diba? Kinapalan na talaga niya ang pagmumukha niya. Siya, sa bagay, hindi tayo magtataka. Raprod naman yung pagmumukha niya. Diba? Mata lang makinis dyan. Pero yung pagmumukha, raprod. Diba? So, kagabi po, pinakinggan ko mabuti. Alam mo, sa totoo lang, talagang ginagamit na lamang po ni Marcoleta yung kanyang filosofiya. Puro pamimiloso po. Biro mo, sinabi ni Tito Soto na yung may kasabihan na kapag masyadong matulin, kapag natinik yan, malalim ang sugat yan. Abay, ang sagot ba naman ni Marcoleta, puro pilosopo. Gusto niya, pag nagsalita siya, pinagtatawanan siya para insultuhin yung ano. Biro mo ba, sabi niya, siyempre, pag ako naman po tumakbo, ako po yung nagsasapatos. Kaya hindi po ako matitinik. Kung ako yun, sasagutin ko siya. Kung yung gulong nga ng mga malaking sasakyan nabubutas, natitinik sapatos pa. So gusto gawin ni Marcoleta na tanga ang mga Pilipino. O sige, magsapatos ka. Sasabihin mo, sisiguraduhin mong hindi ka matitinik. Igago ka pala Kung yung gulong nga ng mga malalaking sasakyan natitinik nabubutas diba? Kaya swerte lang talaga ito si Marcoleta at hindi ako ang naging senador. Dahil kung ako naging senador, lalampasuhin ko tong aso na to. Diba? Lalampasuhin ko tong bulldog na to. Diba? Lalapain ka ng labrador, ng kupal ka. Diba? So kagabi, tinignan ko pong mabuti. Ang linis po ng paliwanag. Ngayon, parang ang nangyayari doon sa usapin na yun, nagsalita na rin si Cayetano, di ba? Nagsalita na rin. Nagbibigay ng halimbawa, ganito, ganyan, ganito, ganon. So nilalabanan naman po ni Tito Soto. Salamat po tayo, bagamat hindi abogado ang ating mga senador na nagsasalita para sa taong bayan. Biro nyo, nakakahiya. Imbis na yung mga abogado ang makipaglaban para sa sa taong bayan, ang nakikipaglaban po ay yung mga hindi nag-aral ng batas. Pero yung mga nag-aral ng batas, nakakahiya sapagkat binababoy na lamang po nila ang batas. Diba? Nakakahiya sila. Alam nila ang totoong batas, pero minamali nila ang batas. Na ano sila umalma yung ibang mga abogado doon, kagaya ni Cayetano, dahil pinaliwanag sa kanila ni Tito Soto na teka, mukhang ang dami yatang nabago. Tandaan ninyo na hindi lang, kasi ang dinidiin ni Marcoleta doon, sabi ni Marcoleta, wala na kasi 12 ang judge ang nagkaisa para i-dismiss yung yung impeachment trial na yan laban kay Sara. Ngayon, parang gustong palabas ni Marcoleta na kapag ang Korte Suprema ang nagdesisyon ay laging tama, laging okay. Pero ang hindi alam ni Marcoleta, alam ng taong bayan kung bakit na-dismiss yan. Unang-una, binanggit naman natin dito sa ating programa yan. Unang-una, kaya na-dismiss yan o dinismiss yan ng Korte Suprema dahil mayroon pong 11 mga aso, tuta
na inappoint dati ni Rodrigo Roa Duterte na nandoon na kasamang nagdesisyon. Ngayon, para lang hindi mahalata, meron pong isa doon na judge na Aquino po yun. So, para lang hindi mahalata, puro ano lang, siguro technique nila. May isa doon na hindi siya mang-ayon. Natural, siyempre Aquino yun eh. Pero kung titignan po ninyo, kung aalamin po ninyo, pinaka-ugat dahilan kung bakit dinismiss ng ganun-ganun na lamang yan na hindi man lamang pinag-aralan. Diba? Kaya nga kagabi, sabi ni Tito Soto, talagang pinrangka niya. Mukhang iba yata ang ipinasa o sinabi ng mga abogado doon sa Korte Suprema. Kaya naging ganun na lamang. Baka hindi nila napanood na nanumpa ang mga judge na magiging huwes dito sa Senado at nagkaroon na ng usap-usapin na itutuloy yan. Diba? Mukhang iba yata ang sinabi ng mga abogado ni Sara o ng mga nabayaran ni Sara na abogado doon sa mga huwes. Kaya ganyan. Siguro hindi nila napanood. Kaya sa totoo lang, brutalan na po yung sinasabi ni Tito Soto para lang gumising sa katotohanan. Yung mga walang yang senador na nandoon, yung mga walang kwenta, yung mga takot na mamatay, takot na patayin ni Sara Duterte, no? So, sa totoo lang, maliwanag naman po, lalong-lalo na yung paliwanag ni Senador Rizal Chaveros. Ang linis po nun, kung papakinggan natin, uunawain natin. Kaya gustong-gusto nila na si Marcoleta ang umano doon dahil alam nila na puro philosophy po ang alam lang ni Marcoleta. Kaya nila inaano si Marcoleta doon. Alam nila na nasa likod ni Marcoleta ang Iglesia ni Manalo. Diba? So, ganun sila. Gagamitin nila yung isang tao na may koneksyon sa isang reliyon na sumasali sa pamumulitika. So, kawawa po ang ating bansa. No? Kawawa po ang ating bansa. Kaya para sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, sana kumilos po dito ang ating mahal na Pangulo sapagkat alam ko na mas maraming mga abogado ang ating Pangulo at alam ko din na kung talagang kikilos ang ating mahal na Pangulo para po bigyan ng hustisya ang mga Pilipinong ninakawan ni Sara Duterte, mabibigyan po talaga ng kasagutan o solusyon yung problemang ito. So kaya tayo nananawagan sa ating mahal na Pangulo, sana wag po kayo maging bulag, bingi sa nangyayari po ngayon dyan sa Senado. Sana po ay bigyan nyo po ng pansin yung hihingaing ng taong bayan, yung kanilang sigaw na mapanagot yung mga tiwaling politiko. Kayo na rin ang nagsabi na hindi nyo hahayaan na hindi managot yung mga tiwali. So, kung plano nyo po, Mr. President o Pangulong Ferdinand Marcos Jr., minamahal namin Pangulo, na panagutin yung mga taong nagnakaw ng pera para sa flood control, mas lalo naman po siguro na huwag yung hayaan na hindi makapanagot ang isang tao na maliban na nagbanta sa iyo, sa pamilya mo, sa pinsan mo, o maliban na nanira sa iyo, yung mong hayaan na hindi siya mapanagot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa pamamagitan ng confidential fund at intelligence fund, lalong-lalo na yung mga pera na pinagkatiwala sa kanya sa DepEd. Kasi pagka hindi kayo nagsalita, hindi kayo gumawa ng paraan para mapanagot si Sara, ay parang lumalabas po niyan na takot kayo sa mga Duterte, takot po kayo na baka magantihan kayo. So kung talagang mahal niyo po ang taong bayan, kumilos na po kayo. Kasi kung gagawa man po kayo ng aksyon, meron naman pong dahilan. Diba? Kaya, baka iniisip kasi ng ating Pangulo, baka sabihin, namumulitika ako. Excuse me po. Baka sabihin, ganito, ganyan. Wag naman po. Sana po isang tabi ninyo yung mga pwedeng isipin ng mga DDS. Kasi maliwanag naman po na talagang nagkasala po si Sara Duterte. So pagka dumating po yung punto na hindi po siya napanagot, wala pong ibang sisisihin dyan ang ating mga kababayan, kundi kayo po. Bakit?
dahil naging bulag, pipibingi po kayo sa katotohanan. Kasi may kapangyarihan po kayo. May kapangyarihan po kayo para singilin, papanagutin yung mga katulad ni Sara Duterte na talagang umabuso sa kanyang kapangyarihan. So sa mga kababayan po natin, please share at sana po wag po kayong mag-skip ng ads nang sa ganon ay makatulong po kayo sa ating programa. No? Sa mga kababayan po natin, sobrang maraming salamat po sa inyong lahat. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.